X-Max sa size ng N-Max, pwede pala yun. Pinagsama na yan ni Bristol, kaya silipin natin ngayong araw itong Maxi 160. Tara! Sobrang galing ni Bristol, no? Yung pangarap natin na X-Max at yung best-selling 155cc na N-Max, pinagsama niya. Parang pinaliit talaga na X-Max itong Maxi 160. Which is, alam kong papatok at papatok talaga sa masa. Kasi kahit ako, nung makita ko siya sa personal, inakala ko din talaga na X-Max. Pero nakakatuwa, hindi siya mahirap dalhin sa pang-araw-araw dahil nga, mas maliit siya. Meron siyang windshield na talagang kitang-kita na pang-touring at nakakadagdag sa ease of fatigue kapag ka bumabiyahe tayo ng malayuan. Pa-X-shape din yung kanyang LED na mga headlight na malinaw din yung bato sa gabi. Naka-upright sitting position yung pinaka-driver kaya hindi mangangalay kahit gaano kahaba ang biyahe or ma-stuck man sa traffic. Meron ka ding option na cruising style para medyo makapag-unat-unat ka ng legs mo during the rides. Para naman sa makina ay meron tayong single cylinder, 4-stroke na naka-liquid cooled na kaya magiging effective sa mahabang biyahe at hindi mag-overheat basta tama yung coolant level mo. 4-stroke 160cc na merong bore and stroke of 58 by 58.8 mm. Para naman sa kanyang performance, we can expect a maximum power of 11.8 kilowatts at 8,500 RPM at para naman sa torque ay meron tayong max of 14.7 Newton meters at 6,500 RPM. Sumasabay din talaga sa mga competitors niya at very torquey, mapapakinabangan natin sa arangkada dahil based on my personal experience, mas kinakailangan mo pa yan kaysa dun sa palaging tanong nila na top speed. Kapag nasa stoplight ka o kaya naman galing ka sa pagkakahinto at aarangkada ka pa lang, ayan yung pinaka-kapakipakinabang sa ating mga rider. Doon mo mas ma-experience yung thrill and excitement ng pagpapaandar ng motor. Napakalaki din po ng kanyang fuel tank capacity dahil 13 liters po ito at nandun na rin sa pinakaunahan. One thing also na nagustuhan ko sa motorsiklo na to ay yung kanyang digital na meter panel. Parehas din sa X-Max, naka-dual monitor siya. Merong maliit na monitor sa itaas at meron pang isa doon sa pinakagitna. Galing, di ba? Nandun na lahat ng information na kailangan ninyo at nakakatuwa dahil meron din siyang RPM indicator doon. Gusto ko talaga ma-test drive to para makita naman natin kung looks lang ba yung may offer niya o may performance din. Gusto ko rin ma-experience yung suspension, kung maganda ba for everyday commute, pang mabilisan ba to, pang cornering or banking, etc. Sana makahiram tayo niyan soon. For the seat height naman, napakababa lang ng seat height nito, 746 mm. Abot na abot, kahit mas mababa pa sa akin yung height. My height is 5'4". Abot ko yung sahig dito sa motorsiklo na ito. At kung mas mababa pa kayo sa akin, ay siguradong perfect at magugustuhan nyo ang motorsiklo na ito. Hindi naman siya ganun kaliit para naman sa mas matatangkad na driver. Mararamdaman mo pa rin yung pride of ownership kapag ka nakasakay ka na dito. Very decent yung space ng kanyang seat. Kahit na may pillion ride ka, ay magiging comfortable kayo parehas kapag mag-ride kayo sa Maxi 160. Medyo may kabigatan lang ang motorsiklo na to dahil 137.6 kg siya. If we will compare it to N-Max ay 132 kilograms lang yun. Mas lapat na lapat naman sa lupa ang pakiramdam mo at hindi tinatangay ng hangin kapag open space at high speed na yung facing ng ride nyo. Medyo mababa din yung kanyang ground clearance, 130 mm, makakapag-contribute din sa center of gravity dahil mas malapit siya sa ground. Yun nga lamang ay medyo matataas yung ibang humps dito sa atin sa Pilipinas. Pero still, nakapag-drive na tayo ng mga ganyang ground clearance na motor at kaya pa din naman. Basta just be mindful lang sa mga ganong sitwasyon. Meron tayong telescopic fork suspension sa unahan at naka-dual shock absorber naman tayo sa likod. Sana ma-test drive natin para malaman ko kung gaano kaganda yung feedback niya sa mga bumpy roads or sa mga kalye natin dito sa Pilipinas. For the braking system naman ay naka-disc brake na po both sa front at sa rear na brakes niya. At ang maganda dyan ay dual channel ABS pa. So masisigurado na natin yung safety lalong-lalo na for sudden brakes. Let's say may biglang tumawid, bigla ka nakapapreno. Masisigurado mo na hindi maglalak yung mga wheels niya. Added safety talaga. Plus, meron na din po siyang traction control system na kung saan kapag ka nadulas ka ng konti, let's say nagko-cornering ka, tapos dumulas yung rear wheel mo, papabagalin niya yan para mag-synchronize dun sa nasa unahan at hindi na magbigay ng extra power. Sa ganung paraan, maiiwasan natin yung tuluyang pagka-slide or pagka-semplang. Galing, di ba? TFT na din pala yung display niya kahit na direct sunlight tayo ay makikita ninyo kung gaano ka-vibrant at kalinaw yung kanya display. Doon sa
sa kanya mga bulsa, meron na din po tayong USB ready na charging port. At kasyang-kasya ang isang smartphone. So, pwede ka nang mag-drive habang nagcha-charge. Para sa overall dimensions, meron tayong length na 1,980, width na 762 mm at height na 1,335 mm. 1,400 mm naman yung kanyang pinaka-wheelbase. Automatic transmission din po ang motor na to. So, gas and go ka na lang. And for me, ayan na yung perfect talaga para sa condition natin sa Pilipinas. Especially ngayong holiday season na makikita mo, traffic na everywhere. Magiging kakampi mo talaga yung mga automatic transmission. Mapasasakyan man yan o motor. Makikita nyo, wala siya masyadong decal. Sobrang linis lang niya. Very minimalist and premium yung inahatid niya na looks. Pati yung taillight niya ay napaka-futuristic at appealing. Kitang-kita mo agad sa kalsada, lalo na pag nagra-ride kayo, medyo naunahan ka ng konti. Ma-identify mo agad na bagong motor to Very sporty rin at brusque kung tignan yung kanyang muffler sa likuran. At meron din tayong mga added reflector sa kanyang fender para visible tayo at night. Pati na rin meron din siyang plate light. May built-in na rin pala na tire hugger ang isang to para hindi kakalat kung saan-saan yung mga putik kung sakali maabutan tayo ng ulan at may madaanan tayong mga puddle sa kalsada. Parehas din sa X-Max na parang may dalawang sungay na super sturdy dun sa kanyang pillion ride. At meron din tayong alloy step para sa ating angkas. Very decent din yung malalaki niyang mga side mirrors. Kitang-kita mo yung mga nasa likod at kasabayan mo sa kalsada. Keyless na nga rin pala ang motorsiklo na ito. Ang mga available colors natin ay black, gray, at white. Ang presyo ng Maxi 160 ngayon, netizens, ay 148,800 pesos. Kung ika-cash mo naman siya, ay magkakaroon ka pa ng discount kaya't magiging 138,800 pesos na lang yan. Kung gusto mo naman mag-installment, magto-total cash out ka of 53,465 at magma-monthly ka ng 5,390 kung 36 months. Kung 24 months naman ay 7,044 at kung gusto mo ay 1 year lang, 12,301 naman yung magiging monthly mo sa kanya. Ang galing ni Bristol, no? Talagang madiin lahat ng release nila ngayong taon. Para sa inyo, netizens, sulit ba itong Maxi 160? Isa ba to sa mga ilalagay mo sa listahan para maging next bike mo? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pa kayong mga ibang motorsiklo ang gusto nyong i-review natin next time? Comment your suggestions below. Kung may free time kayo ngayong holiday season, na i-visit nyo naman kami dito sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. Meron kami ditong hybrid top box, G-Star horn, mga helmet, accessories, at iba pa. Wala kayong gagawin, dito na kayong bumili ng mga accessories sa motorsiklo ninyo. Kaysa mapunta pa yun sa wala, pakabitan nyo na ng top box yung mga motor ninyo. Magiging investment nyo yan. You're not spending, you're investing. Kasi makakapagdala na kayo ng iba pang gamit, makakasandal pa yung OBR ninyo. Perfect companion na talaga yung motorsiklo at full set na. Parang ngayon sa akin, hindi na kompleto ang motor kapag walang top box So, yan yung unang accessory na ikinakabit ko sa motorsiklo ko kapag bumibili ako ng bago. Dito sa amin, free install na yan. Bibigyan pa namin kayo ng freebies, discount, at syempre, stickers mula sa akin at pwede rin tayo mag-picture taking kapag pumunta kayo dito. Shoutout nga pala dito sa bagong release ng Para Clothing, Shinigami. Yun lang, netizens. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.